Kabanata 631. Lolo, paano naman ako? Nagkunwaring masama ang loob ni Zachary. Hindi mo ba kaya ang sarili mo? Tinitigan siya ni Henry habang hinahain ang isang piraso ng puwet ng manok. Kunin mo ito. Yung upos ng manok. Hahaha. Tinuwanan ng mga bata ang kanilang mga medyas. Ang maligaya na kapaligiran at masiglang usapan ang nagpaangat sa kalooban ng lahat. Samantala, maghahain na sana ng isda si Mrs. Berry nang makita niya ang masayang tanawin sa ilalim ng puno. Hindi maiwasang mamula ang kanyang mga mata. Mr. Wind, nakikita mo ba ito? Sa wakas natagpuan na ni Miss ang kaligayahan, at ikakasal na siya bukas. Mrs. Berry, bakit ka umiiyak sa isang masayang okasyong tulad nito? Inaliw siya ni Mrs. Ralston. Ikaw dapat ay ngumiti pa. Tingnan mo kung gaano kasaya si Miss Wind. Tama, napapainit ang puso ko kapag nakikita ko kung gaano siya kasaya. Pinunasan ni Mrs. Berry ang kanyang luha at ngumiti. Pagkatapos ng napakaraming pinagdaanan, sa wakas ay muli silang nagkita. Tama ka, lahat ay maayos na nagtatapos ng maayos. Napakaganda talaga. Inilabas ni Mrs. Ralston ang pinggan ng prutas na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Nang mabawi ang kanyang katahimikan, ipinagpatuloy ni Mrs. Berry ang paghahain ng mga pinggan. Habang tinatamaan ng buwan ang mukha ni Charlotte, tila pinaliliguan siya nito ng kulay pilak na liwanag. Yung ngiti niya pambihira ang banayad at puno ng kaligayahan. Sisiguraduhin ni Zachary na puno ang plato niya at magiliw siyang susuyuan. Nakangiting lumapit ito sa kanya para halikan siya sa noo nito. Ang pag-ibig ay nasa himpapawid habang pareho silang nagpahayag ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Kung natapos ang lahat sa sandaling iyon, magiging parang fairy tale na nagtatapos kung saan ang prinsipe ay nabuhay ng maligaya at ang prinsesa. Sa kasamaang palad, ang buhay ay hindi isang fairy tale. Pagkatapos ng hapunan, gustong pumunta ng mga bata sa palaruan. Itinulak ni Zachary si Henry at sumama sa kanila. Sumunod na sana si Charlotte, nakaramdam siya ng matinding sakit sa likod ng kanyang ulo. Sa pamamagitan ng reflex, siya ay napahawak sa mesa bilang suporta. Sa sumunod na segundo, tumutulo ang dugo sa puting napkin. Sabay takip ng napkin sa ilong niya at patakbong pumasok ng bahay. Miss Wind, okay ka lang ba? Lumapit sa kanya ang isang maid para magtanong. I'm fine. Baka hindi maganda ang sikmura ko. Papasok ako at titingnan. Pinigilan ni Mrs. Berry ang kasambahay habang sinusundan si Charlotte. Daddy, bakit hindi sumama si Mommy? Lumingon si Robbie at nakita ang silhouette ni Charlotte. Bakit babalik siya sa bahay? Mommy has some orders for me. You guys should just go ahead. Tumalikod si Mrs. Berry at itinuro sa kanila. Okay. Hindi ito masyadong inisip ni Robbie. Baka naghahanda siya ng doti, natutuwang komento ni Zachary. I wonder how much your mommy na naipon sa kanyang sekretong account. Walang pera si mommy. She's broke. Galit na hinatak ni Jamie ang kamay ni Zachary at humiling, Daddy, dapat mong talikuran ang doti ni mommy. Tama, ginastos niya lahat ng pera niya sa amin. Maging si Ellie ay umaakit kay Zachary na nakapout. Daddy, bawal mong samantalahin si mommy. Hahaha, tawa ng tawa si Zachary. Daddy, natanggap ko na ang kita mula sa software na naimbento ko. Bakit hindi mo ito kunin bilang kay mommy na doti? Nagsimulang magplano si Robbie sa ngalan ni Charlotte nang masinsinan niya ang kanyang account. Ngayon, meron 37 milyon. Maaari mong kunin ang lahat bilang doti ni mommy. Wow, ang dami! Labis na nagulat si Henry. Robbie, ang galing mo talaga. Eksakto, sa 3.5 taong gulang pa lang, kumita ka na ng 37 milyon. Hindi kaya ni Ben ang tulong ngunit sumigaw. Noong kasing edad mo ako, ang ginawa ko lang ay uminom ng gatas. Ako rin, pagbibiro ni Bruce. Muling tumawa si Zachary. Dahil kamakailan lang ay maganda ang kanyang kalooban, unti-unti siyang naging masayahin. Malamang dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig. Daddy, nasa kwarto ko ang bank card. I go get it for you now. Tumalikod si Robbie at naghanda sa pagbabalik.
Mabilis siyang pinigilan ni Henry. Tanga anak, hinihila lang ng daddy mo ang paa mo. Kayong tatlo ang pinakamagandang doti na maibibigay ng mommy nyo. Tama, kayong tatlo ay hindi katumbas na kayamanan. Tinapik ni Zachary si Robbie sa ulo. Itago mo ang iyong pera. Kapag gusto mong magsimula ng sarili mong negosyo sa hinaharap, maaari mo itong gamitin bilang seed capital. Paulit-ulit na tumango si Robbie. Talaga bang magsisimula ka ng sarili mong negosyo sa murang edad? Nabigla si Ben, puno ng inggit. Sige, maglaro na kayo. Dinala sila ni Zachary para maglaro ng soccer. Habang pinapanood ni Henry ang kanyang mga apo na masayang naglalaro sa tabi, siya ay nasa isang masayang mood at nadama ang kaligayahang iyon ay tinukoy sa pamamagitan ng mga sandali tulad nito. Samantala, nang sumugod si Charlotte sa banyo, bumagsak siya sa lupa. Ang dugo noon walang tigil na dumadaloy mula sa kanyang ilong. Ang sakit sa likod ng kanyang ulo ay umalangaw-ngaw sa kanyang katawan. Parang may martilyo na hinahampas ang kanyang ulo, at sinusubukang hatiin ito. Hinawakan ang kanyang ulo gamit ang kanyang dalawang kamay, gamulong-gulong siya sa sahig sa sobrang sakit. Hindi siya nang ahas gumawa ng tunog habang pilit na kinakagat ang kanyang labi. Mr. Zachary needs some refreshments over their end. Why don't you bring some fruits and desserts papunta sa kanila? Sige, Mrs. Berry. Gagawin natin ito ng sabay-sabay. Matapos paalisan ang mga kasambahay sa sala, dali-dali siyang pumunta sa banyo at kumatok sa pinto. Miss, walang ibang tao sa labas. Pwede ba akong pumasok? Nang hindi siya nakatanggap ng tugon, sinubukan ni Mrs. Berry na pihitin ang knob. Sa sandaling bumukas ang pinto, nabigla siya sa eksenang sumalubong sa kanya. Miss, si Mrs. Berry ay nagmamadaling tinulungan si Charlotte na makatayo at nag-aalalang nagtanong, ano ang nangyari? Hindi ba dapat nakabawi ka na? Bakit may relapse? Paano ito mangyayari? Isara mo ang pinto. Napaungol si Charlotte sa sakit. Mabilis na isinara ni Mrs. Berry ang pinto at pinunasan ng basang tuwalya ang mukha ni Charlotte. Nang makita niya si Charlotte na nanginginig sa sakit, nanginginig si Mrs. Berry sa takot. Napahikbi siya, Miss, tara na sa ospital. Dadalhin kita doon. Habang nagsasalita siya, sinubukan niyang tulungang makatayo si Charlotte. No, we can't. Si Charlotte ay desperadong inalalayan ang sarili laban sa vanity ng banyo. Mahina niyang sinabi, ikakasal ako bukas at hinintay ko ito ng matagal. Hindi ko ito masisira ngayon. Pero ikaw, I'll be fine in a while. Mabilis lang itong matapos. Pumikit si Charlotte at unti-unting nawalan ng malay. Sa kanyang pagkatulala, bumulong siya, hindi nila dapat alam. Miss, umiyak, pinunasan ni Mrs. Berry ang dugo sa mukha ni Charlotte. Pagbukas niya ng pinto para tingnan, sinigurado niyang walang tao sa paligid bago maingat na binuhat si Charlotte pabalik sa sariling kwarto. Sa loob, nilock niya ang pinto at nagdala ng isang palanggana ng mainit na tubig. Pagkatapos, pinunasan niya ang katawan ni Charlotte ito habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Natakot siya sa pag-asang hindi na magigising si Charlotte o ang sakit ay mananatili sa kanya habang buhay. Oh God, bakit kailangan mong gawin ito sa kanya? Bakit? Umiiyak si Mrs. Berry habang tinatanong ang Diyos. Siya ay mabait at maamo na tao. Bakit kailangan mo siyang parusahan ng ganito? Ano bang nagawa niyang mali na karapat-dapat sa gayong paggamot? Mr. Wynne, nasaan ka man, kailangan mong bantayan si Miss. Mr. Wynne, ano ang dapat kong gawin? Umiiyak si Mrs. Berry. Nang tuluyang magising si Charlotte, mahina siyang bumulong, Mrs. Berry, huwag kang umiyak. Huwag kang matakot. Matapos ang kasal bukas, pupunta ako sa doktor. Sige, sasamahan kita. Paulit-ulit na tumango si Mrs. Berry. Miss, mas maganda na ba ang pakiramdam mo ngayon? Much better. Nalalayan ni Charlotte ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay. This time, ang tagal ng atak hindi katulad ng dati na mas maikli. Marahil ito ay isang senyales na hindi na ito seryoso tulad ng dati. Saktong pagsasalita niya ay isang awkward na ngiti ang pinakawalan niya.
Gayunpaman, itinago niya ang katotohanan kay Mrs. Berry. Sa kabila ng mas maikling pag-atake, ito ay naging mas matindi kaysa dati. Pakiramdam niya ay parang kumakatok sa kanyang pintuan si kamatayan. Sa sandaling iyon, naisip niya na nakikita niya ang kanyang ama na kumakawe sa kanya mula sa langit. Miss, uminom ka ng tubig. Pinainom ni Mrs. Berry si Charlotte. Gusto mo bang uminom ng mga painkiller? Hindi. Mahinang umiling si Charlotte. Mrs. Berry, tulungan mo akong buksan ang kahon na iyon. Gusto kong iabot ang ilang bagay sa iyo. Oo naman. Mabilis na inilabas ni Mrs. Berry ang bagahe ni Charlotte at binuksan ito. Sa loob, may isang maliit na kahon na kinuha niya at iniabot kay Charlotte. Ito ba? Tumango si Charlotte. Binuksan niya ang kahon na may password, kumuha siya ng bank card at iniabot ito kay Mrs. Berry. At pagkatapos, itinuro niya sa mataimtim na tono, ito ang iniwan sa akin ni tatay. Sa loob, mayroon pang 110 milyon. Kung may mangyari sa akin, maaari mong gamitin ang pera para protektahan ang iyong sarili at ang mga bata. Miss, anong pinagsasabi mo? Napapailing si Mrs. Berry habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Walang mangyayari sa'yo, magiging maayos ka. Makinig ka sa akin. Hinawakan ni Charlotte ang mga kamay ni Mrs. Berry at mahinang nagsalita, sinasabi ko, kaso. Kung sakaling wala na ako, kailangan mong manatili sa Knox at tulungan akong bantayan ang mga bata. Nagpatuloy siya, itago ang pera para sa iyong sariling seguridad. Kung may mangyari sa iyo o sa mga bata, maaari mong gamitin ito upang pangalagaan ang sarili mo. Tama si Mr. Knox. Ang pagpapakasal sa isang kilalang pamilya ay parang humakbang sa hindi alam. Hindi nakakatulong na ang pamilya Knox ay isang komplikado. Dagdag pa niya, sa kabila ng pagiging protective ni Zachary sa mga bata, maaaring may mga pagkakataon na maaaring mangyari na hindi naman doon para sa kanila. Kaya, kapag nasa tabi mo ito, mas magiging secured ang kanilang kinabukasan. Miss, magiging okay ka. Nanginginig si Mrs. Berry habang umiiyak, you're still so young, and your life has just na nagsimula pa lang. Tama ka, malamang okay lang ako. Pinisil ni Charlotte ang isang awkward na ngiti. Kung okay lang ako, malapit na akong maging Mrs. Knox. Magkakaroon ako ng napakaraming pera, na ito ay walang silbi para sa akin. Kaya naman, mas mabuting kunin mo ang card na kasama mo, kung sakali. Naiintindihan ko. Itatago ko ito sa isang ligtas na lugar. Natanggap ni Mrs. Berry ang card at maingat na iningatan ito. At saka, may ganito. Iniabot ni Charlotte ang isang sulat kay Mrs. Berry. Ito ang testamento na iniwan sa akin ni Dad, hawakan mo ito para sa pag-iingat. Sa loob, may contact number. Kung sakaling makatagpo ka ng anumang problema, maaari kang tumawag sa numerong iyon para sa tulong. Narinig ko na ang tao ay isang taong makapangyarihan at kayang lutisin ang anumang problemang kinakaharap mo. Ang taong ito ba ay kamag-anak ng iyong ina? Tanong ni Mrs. Berry. Natigilan si Charlotte dahil hindi niya talaga alam kung sino iyon. Ngunit ngayong nabanggit na ito ni Mrs. Berry, may pumasok sa isip niya. Para sa taong ito na tulungan ako ng walang pasubali sa isang sandali, kung sinong iba pwede ba kundi kamag-anak? Gayunpaman, kung ito ay kamag-anak ni nanay, bakit inutusan ni Itay na huwag tumawag maliban sa mga desperado na pangyayari? Dahil kapag tumawag ako, ang buhay ko ay magbabago ng husto magpakailanman. Miss, don't spend too much time thinking about this. After the wedding tomorrow, we should inform Mr. Zachary at hayaan mo siyang dalhin ka sa doktor. Marahil, gising na si Dr. Felch. Kahit hindi siya, magkakaroon pa rin ng iba pang mga espesyalista. Nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Mrs. Berry habang mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Charlotte. Tama ka, bukas, sasabihin natin kay Zachary at magpatingin sa doktor kinabukasan. Hindi siya gusto ni Charlotte na mag-alala. Dapat mong itago ang mga bagay sa isang ligtas na lugar. Isa pa, mayroon itong. Inilabas niya ang isang itim na susi. Nasa sementeryo pa rin ang mga naiwan ni Dad. Kapag libre ka, mangyaring tulungan akong kunin ang mga ito.
Dapat silang karamihan ay mga bagay na may kaugnayan sa aking ina. Sige, iingatan ko ito. Matapos matanggap ang mga bagay, ibinalik niya ito sa kahon. Pagkatapos noon, maingat niyang nilock ito at itinago kanyang wardrobe. Miss, maaari mong ilagay ang iyong isip sa kagaanan ngayon bilang itinatago ko ang mga ito sa isang ligtas na lugar, si Mrs. Berry na reassure. Hayaan mo kumuha ako ng mainit na tuwalya para panasan ang mukha mo. Nang maghanda na si Mrs. Berry na tumungo sa banyo, may kumatok sa pinto. Si Mrs. Ralston tumawag, Mrs. Berry, nasa kwarto mo ba si Miss Wind? Uuwi na si Mr. Knock. Kaya gusto ni Mr. Zachary na makita siya. Nagpanik si Mrs. Berry dahil hindi niya alam ang gagawin. Gayunpaman, sumagot kaagad si Charlotte, nandito ako. Matatapos din ako kaagad. Sige, Miss Wind, malakas ang hangin sa labas, kaya tandaan mong kunin ang iyong jacket, mainit na paalala ni Mrs. Ralston. Salamat, sinubukan ni Charlotte na alalayan ang sarili para makaupo. Kahit namumutla at pinagpapawisan pa rin, ang ilong niya ay tumigil na sa pagdurugo. Miss, bakit hindi ka na lang muna dito? Kinabahan siyang tinulungan ni Mrs. Berry. Hindi ka talaga maganda. I'm fine. Hindi na masakit. Kinuha ni Charlotte ang sarili. Pumunta ka sa kwarto ko at ipagpalit mo ako ng damit. May dugo sa akin ngayon. Sige, kukunin ko agad sila. Mabilis na umakyat si Mrs. Berry para kunin sila. Habang nasa labas si Mrs. Berry, naligo si Charlotte sa kwarto ni Mrs. Berry at hinugasan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Pagbalik ni Mrs. Berry, may dala siyang casual na full-length na damit at cardigan. Pagkatapos magpalit ng damit, nag-ayos ng sarili si Charlotte bago lumabas. Mommy, pinaalis ni Zachary at ng mga bata si Henry. Nang makita nila si Charlotte, sumugod ang mga bata at hinawakan ang kamay niya. Saan ka nagpunta? Bakit hindi nakikipaglaro ka sa amin? May pinag-uusapan ako kay Mrs. Berry. Ngumiti si Charlotte. Nagkaroon ka ba ng magandang oras? Oo, ginawa namin. Naputol ang maingay na daldalan ng mga bata habang inilarawan ang kanilang nilalaro. Gayunpaman, nagsimulang sumakit muli ang ulo ni Charlotte ngunit sinubukan niyang tiisin ang sakit. Sige, tigilan niyo na ang pang-iistorbo kay Mommy. Nang mapansin ni Zachary na wala sa sarili si Charlotte, inilihis niya ng malayo ang mga bata. Aalis na si Lolo, magpaalam na kayo sa kanya. Okay, nagmamadaling pumunta ang mga bata kay Henry para magpaalam sa kanya. Lolo, pupunta ka ba bukas? Mga utu-uto kayong mga bata. Bukas ang kasal ng daddy at mommy nyo. Siyempre, sasama ako. Ang ibig kong sabihin, sasamahan mo ba kami ng hapunan pagkatapos ng kasal? Hahaha, magkita tayo bukas sa simbahan. Magandang gabi, mga bata. Nakangiting kumaway si Henry sa kanila. Magandang gabi po, Lolo, masunarang sagot ng mga bata. Magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay pabalik, Lolo. Nais ni Charlotte na maglakad sa unahan upang paalisan si Henry ngunit ang kanyang mga binti nanginginig at halos bumagsak sa lupa. Hinawakan siya ni Zachary sa takdang oras at lumingon si Henry. Magpahinga ka ng maaga ngayong gabi. Alam ko, bumalik ka ngayon. Tumingin si Henry kay Charlotte, huwag kang masyadong mag-alala at e-enjoy mo lang ang pagiging kasintahan. Ipinapalagay niya na pinalayo siya ni Charlotte dahil nagkakaroon siya ng mga paro-paro sa kanyang tiyan. Salamat, Lolo. Na-touch naman si Charlotte. Sa kabila ng lahat ng nangyari, tinanggap siya ni Henry ng bukas ang mga bisig. Ito ay isang anyo ng kaligayahan na hindi madaling dumating. Kaya naman, kailangan niya itong pahalagahan gaya niya hanggat maaari. Mga anak, magkita tayo bukas. Magkita-kita tayo bukas, Lolo. Kumaway si Henry sa mga bata. Nang utusan ni Zachary ang kasambahay na ihatid ang mga bata sa kanilang mga silid, tumanggi silang pumunta gaya nila gustong yakapin si Charlotte at suyuan sila. Gayunpaman, ibinaba ni Zachary ang kanyang paa. Si Mommy naman ay pagod. Pwede niyo siyang yakapin bukas. Pero sa ngayon, bumalik kayo muna sa kwarto niyo para magpahinga. Okay, sa kabila ng kanyang pagkabigo, masunuri na umalis si Ellie kasama ang kasambahay. Mommy,
You don't look too good. Are you bad? Napansin ni Robbie na mukhang may sakit si Charlotte. Pagod lang ako. Kinailangan ni Charlotte na tipunin ang lahat ng kanyang lakas para lang makapagsalita. Bilasan niyo, matulog na kayo. Sige, umalis si Robbie kasama ang kasambahay. Nag-aalala pa rin at tumalikod siya upang tingnan ang daan patungo sa kanyang silid. Tungkol naman kay Jamie, hindi niya masyadong inisip iyon habang sumusugod siya. Tumabi ka, ang sakit ng tiyan ko at kailangan kong gumamit ng banyo. Napakaraming ice cream ang nakain ko ngayon. Dahil sa mga kilos niya, humagalpak sa tawa ang mga kasambahay. Maging si Charlotte ay hindi napigil ang mapangiti. Gayunpaman, bigla siyang tinamaan ng isa pang nakakahilo, dahilan para mahulog siya. Sa kabutihang palad, nahuli siya ni Zachary sa oras. Siya ay nag-aalalang nagtanong, ano ang mali? Ang lason ba ay umaatake ulit? Wala. Bakit mo pa rin tinatanggi? Inalis ni Zachary si Charlotte sa kanyang mga paa at nagtungo sa labas. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa ospital. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 635. Hindi, nagpupumiglas si Charlotte habang tumanggi siyang pumunta. We're going to get married tomorrow. Paano pa ako pumunta sa ospital? Tumahimik ka. Putol ni Zachary habang binuhat siya papasok ng sasakyan. Mr. Zachary, sasama ba ako? Nag-aalala si Mrs. Berry. Pumasok ka. Habang umaandar ang sasakyan, tinawagan ni Ben si Reyna para maghanda. Nang mabalitaan ni Reyna na nagre-relapse si Charlotte, agad niyang tinawagan sina Hailey at Sam. Sa sandaling dumating si Zachary sa ospital kasama sina Charlotte at Mrs. Berry, naghihintay na si Reyna. Ibinigay niya kay Charlotte ang eksaktong paggamot na ginamit dati, na kinabibilangan ng herbal bath at acupuncture. Gayunpaman, nang walang anumang dumi ng dugo na ibinubugas sa pagkakataong ito, napakunot ang kilay ni Hailey at hindi umimik. Pagkatapos ay kinaladkad ni Reyna si Hailey palabas at nag-aalalang nagtanong, Hailey, sinabi ba sa iyo ni Dr. Felch ang tungkol sa alternatibong paraan ng paggamot sa kanya? Mayroon bang ibang paraan? Dr. Langan, ilang beses mo na akong tinanong ng parehong tanong. Wala talaga, sagot ni Hailey sa pagkabigo. Sa oras na iyon, si Dr. Felch ay nagsasaliksik pa rin ng mga bagong pamamaraan. Nakilala niya ang aksidente bago siya makagawa ng anumang mga resulta. Nang marinig ang mga salitang iyon, tumahimik si Reyna. Maliban sa paghihintay na gumaling si Dr. Felch, tila walang iba pang mga pagpipilian. Kailan magigising si Dr. Felch? Nag-aalalang tanong ni Sam. Kung nagawa niya, kaya ni Miss Wind na maligtas. Ako rin, inaabangan ko ang araw na magising siya. Pero sa ngayon, buntong hininga. Napabuntong hininga si Reyna at hindi niya nasabi. Miss, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Labis na natarante si Mrs. Berry habang nakatingin sa maputlang mukha ni Charlotte. Sa halos walang lakas, nahiga si Charlotte sa bathtub. Huwag kang mag-alala, magiging okay ka rin sa lalong madaling panahon. Hinaplos ni Zachary ang mukha ni Charlotte habang inaaliw siya sa isang malumanay na tono. Subukan mong matulog, mas gaganda ang pakiramdam mo pagkatapos nito. Ungol ni Charlotte bilang pagkilala habang nakapikit siya at nakatulog ng mahimbing. Mr. Knock, pumasok si Reyna, at gustong i-update si Zachary sa kalagayan ni Charlotte. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan magsisimula. Ihahatid ko siya pauwi. Hindi na nagtanong si Zachary dahil alam niya ang sitwasyon ni Charlotte. Agad-agad, pinaliguan ni Reyna at Hailey si Charlotte at pinagbihis. Bitbit siya, si Zachary ay umuwi kasama niya. Sa loob ng sasakyan, mahigpit niya itong hinawakan at niyayakap, nag-aalalang mawala siya sa sandaling bumitaw siya. Hindi napigilan ni Mrs. Berry ang pagpatak ng luha sa kalunos-lunos na tanawin sa kanyang harapan. Pagbalik sa bahay, binuhat ni Zachary si Charlotte pabalik sa kanilang kwarto at inilagay sa kama. Sa gayon sandali, bigla siyang nagising at bamulong, "Don't worry. I'll be better after getting some sleep."
Hinalikan siya ni Zachary sa noo at humiga sa tabi niya. Sa ilalim ng madilim na liwanag, napatitig siya sa magandang mukha nito. Ang kanyang puso ay nasa kaguluhan at puno ng lahat ng uri ng mga emosyon. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa hindi niya pagprotekta sa kanya at hindi niya napagtanto ang problema kanina. Hindi rin siya nagsisi na pinahahalagahan ang mga magagandang panahon na kanilang pinagsaluhan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, marami siyang pinagdaanan. Kahit noon pa man ay pinahihirapan pa rin siya sa pamamagitan ng sakit. Sa kanyang puso, sumumpo siya na mahahanap niya ang panlunas. Buong gabi, binantayan ni Zachary si Charlotte. Hanggang madaling araw na siya ay tuluyang nakatulog. Hindi nagtagal, bigla siyang nagising sa isang ingay. Nang malaman niyang wala si Charlotte sa tabi siya, bigla siyang nataranta at tumalon sa kama para hanapin siya. Nang marinig niya ang lagaslas ng tubig sa loob ng banyo, parang pana siyang sumugod. Magandang umaga. Si Charlotte ay naliligo at naghuhugas ng kanyang buhok. Mukha siyang masigla at masigla. Ito ay para bang naging ibang-iba na siya sa kahapon. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Gulat na tinitigan siya ni Zachary. Okay lang ako. Isang nakakatuwang ngiti ang pinakawala ni Charlotte habang pinupunasan ng tubig sa kanyang mukha. Ngayon, ako ang magiging pinakamagandang bride kailanman. You are already gorgeous, nakangiting sabi ni Zachary habang nananabik na nakatingin sa kanya. Take your time. Gagamitin ko ang ibang banyo. Okay. Alam na alam ni Zachary kung ano ang reaksyon ng lason. Kapag dumating ang mga pag-atake, papasok si Charlotte sa matinding sakit. Ngunit pagkatapos noon, hindi na siya iba sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, kapag ang lason ay tumagos sa utak ng buto, ang dalas ng mga pag-atake ay tataas. Kapag ito ay ganap na nasisipsip sa dugo, mawawala ng buhay si Charlotte. Sa puntong iyon, walang saysay na umasa kay Dr. Felch. Kahit na nagising siya, kailangan pa rin niya ng oras na gumaling bago niya simulan ang paggamot kay Charlotte. Aabutin iyon ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 buwan. Hindi kayang maghintay ng ganoon katagal ni Charlotte. Kaya, ang tanging pagpipilian ay hanapin si Zora. Marahil, maaaring mayroon siyang panlunas. Habang hawak ang pag-iisip na iyon, tinawagan ni Zachary si Chris. Sa panahong iyon, tila nawala si Zora at hindi na makontak. Gayunpaman, alam ni Zachary na may paraan si Chris para makipag-ugnayan sa kanya. Maya-maya, nagkonekta ang tawag at isang guilty voice ang narinig sa linya. Zachary, sabihin sa iyong ina na sabihin ang kanyang mga kahilingan at ibigay ang panlunas. Ano? Anong nangyari? Natigilan si Chris. Ipasa mo lang ang mensahe. Nang matapos siya, in-end na ni Zachary ang tawag. Alam niyang kung sino man sa mundo ang makakahanap kay Zora, si Chris iyon. Basta nakapasa siya sa message along, natural na makikipag-ugnayan sa kanya si Zora. Zachary, ready ka na ba? Sigaw ni Charlotte mula sa labas. Nandito na ang makeup artist. So, I head over na mauna. Nang lumabas si Zachary sa banyo at nakitang masigla si Charlotte, ngumiti siya sa kasiyahan. Sige, hayaan mo silang tulungan kang linisin ang iyong balat bago mag-makeup. Lumapit si Charlotte sa kanya at hinalikan siya. Talagang masaya ako ngayong araw. Ako rin. Niyakap siya ni Zachary. I need to attend to something first. Ituloy mo na ang makeup mo, okay? Okay. Paulit-ulit na tumanggo si Charlotte bago pinaalala, nga pala, tungkol sa mga kamag-anak at kaibigan ko. Pinadala ko si Ben kasama si Mrs. Berry para tanggapin sila. Siguradong hindi sila mahuhuli. Kinurot ni Zachary ang kanyang mga pisngi. Kaya, huwag kang mag-alala. Alam ko, nakangiting tumanggo si Charlotte. Sa sandaling iyon, maririnig sa labas ang nasa sabik na hiyawan ng mga bata. Daddy, Mommy, bumangon na kayo. Maraming tao ang dumarating. Kailangan din nating maghanda. Haha, tawa ni Charlotte. Binuksan ni Zachary ang pinto at sinalubong siya ng 3 bata na nakatayo doon na nakapijama. Si Ellie ay nakayakap pa rin sa kanyang alpaca plushie. Hawak ni Jamie ang larwang baril, habang si Robbie naman ay nakahawak sa kanyang tablet. Lahat sila ay may seryosong ekspresyon,
na nag-aalala sa ngalan ng mga matatanda. Bumangon kayo, bumangon kayo. Ibinaba ni Fifi ang kanyang mga pakpak at maingay na umikot sa paligid ng chandelier. Nakakainis siya. Sa kabila ng pagrereklamo, baka sa tuwa ang ekspresyon ni Zachary. Bakit hindi kayo nagpapalit? Lumuhod si Charlotte at tinanong ang mga bata. Sinabi ng makeup artist na gusto niyang magpa-children spa kami, magpagupit ng buhok, at maglinis ng balat bago kami magsimulang magbihis. Kaya naman nakapijama pa rin kami. Todong ngiti si Robbie habang nagpapaliwanag. Para sa isang taong nasa hustong gulang na lampas sa kanyang mga taon, napuno siya ng pag-asam at pag-usisa sa kaganapan sa araw. Tama, kailangan ko pang ayusin ang buhok ko. Ginulo ni Ellie ang mahaba at kulot niyang buhok habang iniisip kung paano siya ang magbabantay pagkatapos ng makeover. Ngayon, gusto kong maging pinakamagandang prinsesa. Hehe, ikaw ang laging pinakamaganda. Niyakap siya ni Charlotte. Sige, umalis na kayo. Huwag niyong istorbohin si Mommy ngayon, paalala ni Zachary. Pumunta kayo at maglaro ng mag-isa, okay? Sige. Masayang umalis ang mga bata habang inakay sila ng mga kasambahay para makita ang stylist. Miss Wind, pwede na ba tayong magsimula? Naghihintay sa kanya ang stylist ni Charlotte sa may corridor. Oo naman. Naghanda si Charlotte na tumungo sa makeup room. Miss, sa sandaling iyon, sumigaw si Mrs. Berry mula sa ibaba. Nandito na si Olivia. Olivia. Lumingon si Charlotte at nakita si Olivia na maamo na nakatayo sa may hagdan. Charlotte, tuwang-tuwa na tumakbo si Olivia. Congratulations! Salamat! Hinawakan siya ni Charlotte at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Alam mo lahat ng sugat mo ay gumaling. Oo, mayroon sila. Nakangiting tumanggo si Olivia. Salamat. No thanks are needed. We're family, after all. So don't be a stranger, sagot ni Charlotte sabay hawak sa kanyang kamay. Charlotte, I need to entertain Mr. Wind's old friends. Kaya, iiwan ko si Olivia dito sa inyo, sige nang Berry mukhang nagmamadali. I have to go now. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Sige na. Tumanggo si Charlotte habang pinagmamasdan si Mrs. Berry na umalis. Ang bahay ay puno ng aktibidad habang ang lahat ay naghahanda para sa kasal. Ang maligayang kapaligiran ay natural na nagpasigla sa lahat. Ang lahat ay abala sa kani-kanilang paghahanda maliban kay Zachary, na naghihintay ng tawag sa pag-aaral. Mr. Knock, handa na ang lahat. Si Mr. Henry ay nauna nang pumunta sa simbahan para tumanggap ng mga kaibigan at kamag-anak. Pagkarating niya ay nagmamadaling nag-report, at nakita ni Bruce si Zachary na nakatitig sa phone niya. Siya ay maingat na nagtanong, ayos ka lang ba? Sandaling natahimik si Zachary bago sumagot, may balita ba mula kay Zora? Wala, umiling si Bruce at nag-usisa, si Miss Wind ba? Si Bruce ay hindi nang ahas na tapusin ang pangungusap ngunit nakuha niya ang kanyang sagot sa pamamagitan ng pagbabasa ng ekspresyon ni Zachary. Huwag kang mag-alala. Kinausap ko si Reyna sa umaga. Ang sabi niya ay bumubuti na ang kalagayan ni Dr. Felch. Siya dapat maagang magising na, mahinang pag-aamin ni Bruce. Mukhang hindi siya magpapakita kung hindi ko siya pipilitin. Iniikot ang kanyang telepono, tumangala si Zachary na may nagyayelong tingin. Ipagkalat ang salita, aatakihin natin ang cloud group sa lahat ng mayroon tayo. Pakiusap muli, Mr. Knock. Gulat na tugon ni Bruce. Mayroon kang kasunduan sa tigil putukan kay Miss Knock para hindi makialam sa negosyo ng isa't isa. Kung sasalakayin mo siya, lalabag ka niyan sa kasunduan. Siya ang nagsimula nito. Ang pag-iisip sa ginawa ni Zora ay naging dahilan ng pagkulo ng kanyang dugo. Siya ba ay may mas kaunting guilty sa paglabag sa kasunduan? Agad-agad, not daring to push the matter, Bruce could only advise, gayunpaman, it's your wedding day ngayon. Sigurado akong hindi na kailangang magmadali. May oras pa tayong mag-isip ng ibang plano kapag ang kasal ay tapos na. Hindi ito makakaapekto sa kasal. Tiningnan ni Zachary ang oras sa kanyang relo. Sa oras na makita niya ang mga kahihinatnan, ang oras ay magiging tama.
Pero, gawin mo na lang. Oo, Mr. Noct. Walang ibang pagpipilian si Bruce kundi ang sundin ang utos ni Zachary dahil hindi siya nang ahas na sumuway. Ang Divine Corporation ay isang high-tech na kumpanya na gumagamit ng isang piling grupo ng mga hacker. Sa loob lang ng isang oras, maaari nilang masira ang lahat ng system ng Cloud Group. Sa sandaling nalabag ang mga system ng Cloud Group, makakaranas sila ng napakalaking pagkalugi bawat isa. Bago ito, pinigilan ni Zachary ang kanyang sarili sa pag-aakalang maaaring mapagaling ng mga apprentice ni Dr. Felch si Charlotte. Ngunit nang makitang muling kumikilos ang lason ni Charlotte, at si Dr. Felch ay nasa coma pa rin, at si Zara ay hindi tumugon sa kabila na nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ni Chris. Naiwan siyang walang choice. Ang mga desperadong panahon ay humihiling ng mga desperadong hakbang. Parang daga ang babaeng iyon. Pagkatapos ng kanyang mga order ay ibinaba sa linya, nakatanggap siya ng agarang tugon. Nagpalit na si Zachary ng kanyang suit at susuriin na sana si Charlotte at ang mga bata nang si Henry ay tumawag. Ikaw ba ang nasa likod ng mga pag-atake sa Cloud Group? Hindi ko inaasahan na tatawag siya muna sa kanya. Nadismaya si Zachary nang mapagtanto niyang si Henry iyon imbes na si Zara. Anong problema mo? Bakit mo ginagawa ito sa isang masayang okasyon? Galit na galit si Henry. Naghahanap ka ba ng gulo dahil lang sa maayos ang lahat? Sinabi ba niya sa iyo ang tungkol dito? Kalmado si Zachary. Dapat tanungin mo siya kung ano ang ginawa niya. With that, he ended the call at nagmamadaling pumunta sa makeup room ng mga bata. Daddy, nang makita ni Jamie na pumasok si Zachary ay dali-dali itong lumapit at nag-post ng gwapo. Paano ko tingnan mo? Hindi ka pani-paniwalang magaling. Hinaplos ni Zachary ang kanyang ulo. Jamie, tanga ka talaga. Si Robbie ay nasa kanyang upuan, pinayagan ang stylist na mag-istilo ng kanyang buhok. Hindi ba pumayag ka na walang sasabihin? Kaya dapat hulaan ni Daddy. Oh, nakalimutan ko. Tinampol ng mahina ni Jamie ang noo niya. Inihayag ko ang aking pagkakakilanlan sa sandaling nagsalita ako. Haha, tama na. Tumango si Zachary. Although pareho kayong magkamukha, ang tono mo at iba talaga ang ugali. Si Robbie ay kahawig ng nasa hustong gulang na si Zachary sa pamamagitan ng pag-uugaling malayo at makatuwiran, habang si Jamie ay kahawig niya bago siya ay 6. Noong panahong iyon, masigla at puno ng kainosentehan ang kanyang pagkatao. Sa susunod, magpapanggap akong parang si Robbie para hindi mo masabi. Sumimangot si Jamie at kunwaring naglalagay ng seryosong ekspresyon. Daddy, may naisip lang akong bagong ideya para sa isang app na tulungan ang mga batang naliligaw na mahanap ang kanilang daan pauwi. Hahaha, tumpak talaga ang pagpapanggap mo. Kinurot ni Zachary ang pisngi ni Jamie. It's not like me at all. I never look that serious. Natarante si Robbie habang dumausda sa upuan at nagmamadali. Ganito ako magsalita. Sa sumunod na sandali, bahagyang kumunat ang kanyang kilay at inulit ang sinabi ni Jamie. Robbie, dahil sinabi mong hindi tumpak ang aking pagpapanggap, bakit hindi mo ako gayahin sa halip? Si Jamie ay nagsagawa ng maikling martial arts routine. Gulat na sagot ni Robbie na nakakunot ang noo, forget it. I give up. There's no way I can do that. Hahaha, ibig sabihin mas magaling ako sayo. Tawa ng tawa si Jamie. Jamie, ikaw, namula ang mga pisngi ni Robbie habang nauuto. Sige, pareho kayong the best. Pinakalma ni Zachary ang sitwasyon at nagtanong, nasaan si Ellie? Daddy, I'm here. Ang nanginginig na boses ni Ellie ang umalangaw mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya itong naka-princess style dress na may diamond tiara sa ulo, kasama niya ang natural na kulot na buhok na nakabundle, para siyang mini version ni Charlotte at napakaganda niya, na napabuntong hininga siya sa lahat. Wow! Ellie, ang ganda mo! Napabuntong hininga sina Robbie at Jamie sa tuwa. Tama, you look really stunning. Ang ibang mga stylist ay hindi napigil ang mapasigaw sa pagkamangha. Daddy, maganda ba ako? Itinaas ni Ellie ang kanyang palda at bahagyang umikot sa stage. Siyempre naman. Inabot ni Zachary ang kamay niya at inakay siya pababa ng stage.
Si Ellie ko ang pinakamagandang babae doon ay. Gusto ko ng yakap, Daddy. Iniunat ni Ellie ang kanyang mga braso. Binuhat siya ni Zachary at itinaas sa ere. Wow! Ang taas talaga dito. Tara sa taas. Napasigaw si Ellie sa tuwa habang nakaunat ang kanyang mga braso, tulad ng isang nakatutuwang maliit na anghel. Inihagis siya ni Zachary sa ere at dahan-dahan siyang sinalo habang pababa. Napatawa si Ellie sa tuwa. Samantala, nabahala ang mga stylist sa kanilang paligid dahil nag-aalala silang baka mahulog siya. Pagkatapos ng lahat, ito ay mukhang mapanganib sa kanila. Daddy, gusto ko rin. Gusto ko rin. Itinaas ni Jamie ang magkabilang braso, na tuwang-tuwang iminuwestre na gusto niyang ihagis sa hangin. Sige, ikaw na ngayon. Matapos maibaba si Ellie, binuhat ni Zachary si Jamie at inihagis sa ere. Napakataas niya, halos tumama sa kisame. Napakataas. Daddy, the best ka. Sigaw ni Jamie na nakaunat ang mga braso sa gilid, parang maliit na Superman. Daddy, ako din. Nang makita ni Robbie kung gaano kasaya ang kanyang mga kapatid, hindi niya maiwasang maghangad ng isang piraso nito. Oo naman. Sinagot ni Zachary ang lahat ng kanilang kahilingan habang tuwang-tuwa siyang nakikipaglaro sa mga bata. Samantala, hawak-hawak ni Bruce ang telepono sa pintuan, hindi nangangahas na gambolain si Zachary. Wala siyang choice ngunit umatras at sumagot ng mahina kay Henry, Mr. Knock, si Zachary ay. Kalimutan mo na lang, tawagan mo na lang ako mamaya. Nang marinig ni Henry ang masasayang tawa ng mga bata, hindi niya napigilan ang sarili na matakpan ng maganda ang sandali. Siyempre, naghintay si Bruce sa may pintuan hawak ang telepono. Nang makita niya ang heartwarming scene sa harapan niya, sana ay maging maayos ang kasal at mamuhay silang lahat ng masaya bilang isang pamilya. Okay, enough playing. Kailangan kong tingnan si Mommy. Ibinaba ni Zachary ang mga bata at tinapik sa kanilang mga ulo. Maging mabuti kayo. Ang mga bata ay masunurin na tumakbo upang maglaro ng mag-isa. Nang dumating si Zachary sa makeup room ni Charlotte, namangha siya sa nakita niya sa sandaling iyon na binuksan ang pinto. Naka-tailor-made wedding gown si Charlotte na may off-shoulder design. Binigyang diin nito ang ganda ng perpektong linya ng kanyang leeg at balikat. Ang kanyang muscle ang leeg na sinamahan ng kanyang nakakaakit na cleavage na ginawa para siyang flower bud na malapit ng mamulaklak. Mula sa kanyang balingkinitang baywang hanggang sa kanyang hubog na balakang, ang mahabang damit na tren ay damaloy patungo sa lupa, na mukha siyang anghel. Habang natulala si Zachary sa silhouette ni Charlotte, napagtanto niyang bawat linya at anggulo niya ay isang napakagandang tanawing pagmasdan. Narito si Mr. Knock. Mr. Knock. Lahat ng mga stylist at makeup artist ay yumuko para batiin si Zachary. Paglingon niya, ngumiti si Charlotte sa kanya at nagtanong, maganda ba ako? Talagang ginagawa mo. Unti-unting lumapit si Zachary sa kanya. Pakiramdam niya ay naranasan na niya ang eksenang ito sa kanyang mga pangarap noon at nangyayari ito sa totoong buhay. Nakikipag-usap ako sa kanila tungkol sa hanay ng mga alahas na ito. Pakiramdam ko ay masyadong marangya ito para sa okasyon, si Charlotte na itinuro ang mga alahas na nasa mesa. Ano ka ba, Bago pa siya makatapos ay hinila na siya ni Zachary sa bewang. Hingal na hingal, sinubukan niyang itulak siya palayo sa pamamagitan ng reflex. Bulong niya, anong ginagawa mo? Dito ang daming tao. Gusto lang kitang yakapin. Niyakap siya ni Zachary ng mahigpit na para bang kumakapit siya sa pinakamahalagang bagay sa mundo, at ayaw bitawan. Itigil mo na ang kalokohan. Nahihiya si Charlotte dahil hindi bababa sa mahigit 10 pares ng mata ang nakatitig sa kanila. Habang ang iba ay sadyang umalis upang bigyan sila ng ilang privacy, pumasok si Ben upang magulat, Mr. Knock, ito ay oras na para umalis. Bago niya natapos ang sasabihin niya, mabilis siyang tumalikod nang makita ang nasagasaan niya. Binitawan ni Zachary si Charlotte at tinulungan itong mag-ayos ng buhok. Pagtingin sa mga alahas, nagkomento siya, ito ay maganda. Okay lang na magmukhang glamorous sa sarili mong kasal. Sige, tinanggap ni Charlotte ang kanyang mungkahi.
Sa kanyang cue, mabilis na tinulungan ng dalawang stylist si Charlotte na magsuot ng alahas. Nang tingnan ni Charlotte ang sarili sa salamin, nabigla siya sa kanyang nakita. Si Zachary ay nakatayo sa kanyang tabi, nakatitig sa kanya na may banayad at nananabik ng ngiti. Pagkatapos nilang magpalitan ng ngiti sa salamin, sabay silang lumabas na magkahawak kamay. Daddy, Mommy, nakabihis na ang mga bata at naghihintay sa ibaba. Sa sandaling nakita nila ang kanilang mga magulang na bumaba sa hagdan, lahat sila ay tumayo. Hindi tulad ng kanilang karaniwang reaksyon, hindi sila nagmamadali sa oras na ito. Sa halip, tumayo sila sa pwesto at masunurin silang naghintay. Robbie, Jamie, Ellie. Nang makita ni Charlotte na parang kalalabas lang ng mga anak niya sa fairy tale, hindi niya napigil ang mapabulalas, wow! Pareho kayong mga lalaki na napakagwapo. At si Ellie, ikaw ay ang ganda. Mommy, ang ganda mo din, parang Diyosa. Pagkatapos nun, nagsimula na silang tatlo sa pambabula kay Zachary. Daddy, you look really, really charming. Sigurado akong sinasabi mo lang yan para lang hindi mo masaktan ang damdamin ko, sabi ni Zachary sa tonong nagseselos. Hahaha, sigaw ni Charlotte. Well, it's simply because you look just as handsome all the time. Kaya naman, wala kang ibang itsura ngayon. Naningkit ang tingin ni Robbie habang inilipat ito kay Charlotte. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita ko na nagbihis si Mommy at talagang napakaganda niya. Oo, tama. Tumanggaw sina Jamie at Ellie habang sinunod ang kanyang pahayag. Maganda si Mommy. Maganda si Mommy. Out of nowhere, lumipad si Fifi para sumama sa kanila. Maging siya ay nakasuot ng kapansin-pansing pulang scarf na nakatali ng butterfly knot, na nagdaragdag sa maligaya na kapaligiran. Kabanata 640. Sa labas, naghihintay na ang Rolls-Royce limousine. Pagbukas ng pinto ng mga bodyguard ay naunang pumasok ang mga bata kasunod sina Zachary at Charlotte. Matapos sumakay ang mga bodyguard at kasambahay sa mga sasakyan sa likuran nila, dalawang Rolls-Royce convoy ang umalis patungo sa simbahan. Napakatahimik ng mga bata noong araw na iyon. Ang ginawa lang nila ay panuurin ang kanilang mga magulang na masayang nagpapadala sa kanila ng kanilang pinakamabuting hangarin. Maging si Fifi ay kakaibang masunurin habang damapo sa yakap ni Ellie, at hindi gumagawa ng ingay. Samantalang si Zachary, ay hinawakan niya ang kamay ni Charlotte at mataman siyang tiningnan. Si Charlotte ay nagpakawala ng isang masayang ngiti at ibinalik ang kanyang tingin ng may pananabik. Hindi nagtagal, dumating ang convoy sa simbahan sa tabi ng South Sea. Ang kahanga-hangang tropa ng mga bodyguard ng pamilya Knox ay nakatayo sa magkabilang panig ng landas upang salubungin si Zachary at Charlotte. Samantala, ang mga bisita ay nag-uusap at humihigop ng champagne sa labas ng damuhan. Nang marinig nila na dumating na si Zachary at ang bride, dali-dali silang pumasok sa simbahan at hinintay na magsimula ang seremonya. Ang seremonya ay magsisimula sa alas 11:30. Dumating sina Zachary at Charlotte sa isang holding room sa likod ng simbahan. Pagkatapos ay magmarcha sila palabas sa takdang oras. Habang ang stylist ay gumawa ng mga huling minutong pagsasaayos para kay Charlotte, ang stage manager ay nagtuturo sa tatlong mga bata tungkol sa kanilang tungkulin bilang flower girl at ring bearer. Tinitiyak din ni Bruce na ang mga hakbang sa seguridad ay nasa lugar. Para naman kay Olivia, na natili siyang malapit kay Charlotte sa kabuuan, hindi niya ito hinayaang mawala sa paningin. Dumating na si Mr. Knox. Nang marinig niya ang sigaw ay napalingon si Zachary. Tinutulak ni Spencer si Mr. Knox at sila ay sinundan ng 10 piling bodyguard. Kasama nila ang 3 nurse na nag-aalaga sa mga bata sa Kindness Hospital. Lolo, tuwang-tuwa ang mga bata. Lolo, magalang na bati ni Charlotte. Bakit ka nandito? Tumayo si Zachary para lapitan si Henry. Nag-aalala ako na puno ang mga kamay mo. Kaya gusto kong tumulong na bantayan ang mga bata. Sa kanyang senyales, pinona ni Spencer sina Amelia, Violet, at Mildred. Robbie, Jamie, Ellie, okay lang ba na bantayan kayo namin ngayon? Wow! Amelia,
Violet, Mildred, matagal na. Ang tatlong nurse ay nag-aalaga sa mga bata sa loob ng 2 buwan dati. Kaya naman, naging pamilyar sila sa isa't isa. Natuwa din ang mga bata na makita sila, lalo na sina Jamie at Ellie. Kaya naman, mabilis silang pumunta sa mga nurse. Daddy, mas binantayan si Robbie at binigyan ng matanong na tingin si Zachary na parang may hinahanap na pahintulot. Nang tumango si Zachary ay pumayag si Robbie na sumama sa kanila. Sa pamamagitan ng hudyat mula sa kanyang mga kamay, sumama sa kanila ang 8 bodyguard upang matiyak ang seguridad ng mga bata. Anong nangyayari? Nagsimulang makaramdam ng kaba si Charlotte nang mapansin niya ang tensyon sa hangin. Huwag kang mag-alala, Miss Wynne, mabilis na paliwanag ni Spencer. Kapag nagpakasal ang tagapagmana ng pamilya Noct, nagpapadala ito ng shockwave sa buong mundo. Sa makatuwid, upang maiwasan ang anumang pagkagambala ng mga kahinahinalang partido, ito ay maingat lang para gumawa tayo ng karagdagang pag-iingat. Sorry sa abala, nakahinga ng maluwag si Charlotte. Gusto kitang makausap saglit, sabi ni Henry kay Zachary. Matapos tapikin si Charlotte sa balikat ay lumabas si Zachary kasama si Henry. Pumasok si Bruce at ang kanyang mga tauhan at pamwesto sa may entrance para protektahan si Charlotte. Nang makita ni Charlotte kung gaano kahigpit ang seguridad, lalo siyang nabalisa at naghinala na may nangyari. Matapos ihatid ni Henry si Zachary sa isa pang holding room, isinara niya ang pinto sa likod nila. Tanong ni Henry, ano ang ginagawa mo? Bakit mo inaatake ang kumpanya ng iyong tiyahin? Di ba sabi ko sa'yo tanungin mo siya kung bakit? Nagtaas ng kilay si Zachary. What's wrong? Hindi ba siya nag-contact sa iyo? Mula nang mangyari ang huling pagkakataon, sinira niya ang relasyon sa akin, galit na iginiit ni Henry. Ako ay nalaman lang dahil sinabi sa akin ng staff ng kumpanya. Kumunot ang noo ni Zachary sa sinabi ni Henry. Ano ang nangyayari? Kung gaano kahirap ang sitwasyon, bakit hindi ang lokong babae na iyon na nagpapakita ng sarili? Ipinapalagay niya na nagreklamo siya kay Henry, dahilan upang tanungin siya ni Henry.